It's 7:11 a.m. And maaga tayo dito sa dealership dahil nakita ko yung Tamaraw drop side. The reason why we're early today because naka-display dito yung bagong Tamaraw or Hilux Tamaraw. Ito yung, tignan natin kung anong variant to, no? Ito yung Tamaraw 2.4 GL drop side diesel automatic. 4-cylinder. Okay, at ang kanyang presyo as of December 14 is 1075. Itong kanyang presyo. So, ito na yung the next generation Tamaraw. Unang gagawin natin ay we will go around the Tamaraw para makita nyo anong itsura niya, no? Okay. Nakamag-wheel na rin pala siya. Pero lalapit tayo mamaya. Okay. Ito yung kanyang drop side. Lalayo tayo ng konti para mas makita natin yung sasakyan ng buo. Okay. Ito yung drop side. Okay. Ang naka-display din dito ay yung isang variant. Ito yung Tamaraw Utility Van. Ito yung Tamaraw Utility Van, long wheelbase diesel manual. Ang kanyang presyo is 1142. Meron tayong isang content about it. Ito meron na tayong content. Ito ngayon ko lang makita to. So magfo-focus tayo dito sa Tamaraw 2.4 GL drop side. Tingnan natin ang kanyang headlamp. Ito yung high-end niya, kaya mas maganda na yung headlamp niya. LED na. Yung isang model, halogen lamp lang siya. Ito, LED na. Kung makita mo, ang design ng bagong Tamaraw ay modular. Tawag nila dito modular. So makita mo, this is one part, this is another part. Okay, modular ang design niya para kung aayusin mo ng ibang configuration, mas madaling ayusin. Ito'y naka-alloy wheel na at ang size ng kanyang gulong ay ito, 215/65 R16. Okay, 5 lug nut and front disc brake. Meron siyang ilaw dito. Ang kanyang side mirror pareho na sa Hilux. Actually, parang Hilux to. Kaya nga Hilux engine din siya. Kaya Hilux Tamaraw. Okay. Silipin natin yung loob niya. Gumanda na rin yung loob niya kasi ito, meron siyang mga accent na ibang kulay. Okay. Automatic window siya. Tapos yung itong outside rear mirror na a-adjust dito. 2-seater lang siya. Pero leather seat na siya. Magandang quality ng kanyang upuan. Na a-adjust to ng konti. Let me see. Okay, this one is for this one. Automatic transmission na to. Tapos may box dito. And then, yan yung passenger seat. Kanyang manobela. Air condition. Mga switch ng air conditioning niya nandyan. So, punta muna tayo dito sa likod din. Tingnan natin yung kanyang drop side. By the way, pakinggan natin yung sara ng pinto. Okay, yan yung tunog sa pinto niya. Solid ang dating ng tunog niya, no? So, okay.
Meron na siyang dalawang tornilyo nut bolt dito, tsaka dalawa dito para pwede mo lagyan ng accessories. Okay. Ang kanyang dito, tayo magdadagdag ng fuel. Diesel siya. And ito yung kanyang bed. Drop side siya. Drop side dahil na-adjust mo to. Natin And then, open natin to. Sana mahulog. So, yan. Okay. Drop side siya, so pag may lalagyan kang mga gamit, mas madali. Open ang buo. Now, subukan natin din buksan tong likod niya. Okay. Meron siyang malaking stepping board. Sasayad kaya itong stepping board pagkabuksan natin. Eksakto. So, hindi sumayad. Ganyan siya. And then, this one, bubuksan din natin para makita natin ang buong buo. Dapat may may metros tayo para sukat natin yung size ng bed niya. Kasi, yung mga gagamitin to for commercially, sigurado gusto natin malaman anong dimension nito. Hihiram nga tayo ng metros para masukat natin kung anong dimension nito. So, ganun itsura niya kung naka-open siya. Itong drop side. Okay? Kukuha ko ng metros para masukat natin. May nahiram tayong metros. Sukatin natin. 8. Itong haba. 2.6. Pag dyan sa loob, 2 hanggang sa dulo, 2.66. Okay. Or 106 inches. Dito na kasi yung 9 feet eh. Okay. Ngayon, sukat natin yung side niya. Dito naman tayo sa side. I need someone to help me. Okay. Dito naman sa side, mula dyan hanggang dito, mulaw. 1.8. 180 or 71 inches. Ito siya. Itong metros ko, pang feng shui ito eh. Okay. So, yan ang dimension niya. Itaas natin siguro yung iba sa inyo. Gusto nyo makita yung taas ng siding niya kung gaano kataas siya. So, ibabalik ko ulit. Nasukat naman na natin to. So, itaas ulit natin itong drop side. Meron siyang adjustment para sa higpit nito. Then, taas natin. Baba. Okay. Dito sa likod naman, meron siyang spring para hihilahin mo siya. Tapos, okay. One hand operation tayo kasi mag-isa lang tayo. Ngayon, taas natin. Okay. Ito naman. Okay. Now, let's measure from the inside kung gaano kataas siya. From here, mula dito sa baba hanggang dito, 37.5 o mga 14 and 3/4 sa inches, mga 17.5 sa
kung milliliter. Ngayon, siguro subukan natin sukat itong loob niya from the inside. Yan, no? 171 o 67. Almost 67.5. No? Dito sa loob. Pag nakataas yung drop side niya. Ngayon, sukatin naman yung... Okay. Ilan yan? 263. 263 or 103.5 inches. Okay? Andito yung 8 feet. Yan. 8 feet. So, a little more than 8 feet. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 feet, 7 inches siya. Okay? So, yan ang dimension nito. Ngayon, buksan natin from this side para makita din natin from the passenger side. Okay. Ito. Yan ang adjustment ng upuan dito. Dito ka mag-a-adjust ng upuan. Pwede may adjust pa harap. Meron siyang lever dito na pang-adjust ng upuan. So, may mga ginawa siyang mga accent color, no? Magandang dating niya. Hindi natin alam kasi hindi natin makuha yung susi nito kasi maaga pa, 7 o'clock. Kaya hindi natin mapaandar. May flasher light dito. Meron siyang cigarette lighter plug dito. Tapos aircon, thermostat. May mga dito kung malalagyan mo na accessories. May mga abang na siya. Okay, tapos dito may lalagyan. Power door na rin siya. Now, subukan ko nga maghanap ng susi. Look at the engine. This is the air filter, the engine, the fuel filter, ABS, battery, the fuse box, and the engine model is here. Okay. It's a 2GD FTV. Okay. Let's close it. Masyado malakas. Now, so we're going to open it. It's in park position. Handbrake is on. Okay. Hindi pwedeng matagal naka-on kasi nasa showroom tayo. Kaya sandali lang yung andar dahil nasa showroom bawal. Okay, para lang masubukan. There you have it. This is the all-new 2025 Toyota Tamaraw. The next generation Tamaraw. And this is the 2.4 GL drop side diesel automatic. Ito yung kanyang high-end model.